model. Okay. Okay, alam natin ang linalaman yan. Okay, ang linalaman yan, tanging pagkain, tubig at humanitarian supplies lang i-deliver. Tapos, once a month lang at merong notification. Ang pababago niyan sa gentleman's agreement, ang gentleman's agreement, in general terms, status quo lang. Okay? Bagamat nandun na nga yung pinapipilitan ng mga China na pagkain at tubig lang dadalhin. Pero, ako po hindi ko binigyan ng confirmation na pumayag doon ng Presidente Duterte. Bagamat sinabi rin niya ni Presidente Duterte mismo. Dahil ang pagkakaintindi ko, talagang nagkaroon din tayo ng mga repair supplies na dinala, kaya lang, diniskartehan. Siyempre, hindi natin papaalam sa mga Chino na dala-dala natin yan. Dahil kung hindi naman natin dinala mga repair materials, lumubog na yan. Pero himay-himay natin. Itong new model, una-una, ang sabi nila, walang ganyan. In fact, nung kontrobersiya ng Gentleman's Agreement, naalala nyo, tinatanong din ako, once a month lang daw ang papayagang rotation mission. Sabi ko, walang ganyan. Kasi alam ko talaga, status quo lang. Dahil nga yan ang linathala, yun ang binalita, yan ang report ni Secretary Lorenzana no ako'y congressman pa doon mismo sa budget hearing sa Kongreso. So hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung once a month. Yung pala, new model yon. Okay? Ngayon, malinaw po na pinasok yan. Bakit? Well, unang-una, ang unang reaction, deepfake. So, hindi nangyari. Diba? Kaya sasabihin mo deepfake. Pero, pangalawa, nagsalita muli itong si Secretary Guibo at ang sinabi, wiretapping. Kapag sinabi mo wiretapping, nangyari yung pag-uusap. Ang pinagbabawal doon ay yung recording ng pag-uusap na hindi alam ng kabilang panig. Now, ang issue dyan, pwede ba na hindi alam ng isang panig yan na rin-record ang usapin sa telepono? Ang tingin ko nga, kaya yan ginawa sa telepono para ma-record. Dahil kung harap-harapan yan, pwedeng no recording, just transcripts. Pero, pag sa telepono, wala kang choice kundi i-record. Now, as a matter of course, dahil galing naman po ako dyan sa Malacanang, lahat po ng mga negosyasyon, may record po yan. Gaya sinabi ni Manu Tequia, sa Kongreso, sa Senado, sa Hukuman, lahat yan may transcript. Ako po, nung spokesperson ako, meron talagang galit na galit sa akin pag ako nagpapa-interview na hindi ko sinasabi sa kanila kasi pati lahat ng interview ko, recorded. May transcription at merong recording. Now, so, dalawang naging reaksyon ng gobyerno. Hindi totoo yan at totoo yan pero hindi dapat nasa isa publiko dahil sa wiretapping. Ngayong sinabi na nilang wiretapping, tanggapin na natin, totoo yan. Okay. So, totoo nagkaroon ng ganyang ka-agreement. Ang depensa naman nila ngayon, at ito naman nasabi ng DFA, hindi yan authorized ng Presidente. Well, DFA, alam nyo naman yan, kayo naman. Alam mo, dati kasi ako nagre-review sa mga diplomats pag exam na sila ng ministerial exam na nag-review para sa kanilang exam. Hindi naman po lahat ng kasunduan, Presidente ang pumapasok. Kaya nga po, even dun sa mga tratado na nakasulat, at ito po hindi nakasulat, Kaya nga ito'y new model, agreement, parang gentleman's agreement din ito. Pwedeng verbal. Pero kapag verbal, hindi siya tratado. Ibig sabihin, pwedeng epektibo lang yan dun sa panahon ng nakipagkasundo. Okay? Kaya lang, ang problema kasi ng administrasyon na ito, pinupulaan nila yung gentleman's agreement na nagresulta sa kapayapaan, at mas maraming pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipinong pamilya. So ngayon, nagkaroon ng new model na totoo palang ipinasok dahil wiretapping daw, medyo mas malala ito. Bakit? Kasi nagkaroon ng limitasyon na once a month lang at saka yung kinakailangan may notification. Pwede ba yun? Magde-deliver ka sa sarili mong bahay, magdo-notify ka? Ang Presidente Duterte, nako dahil abogado po yan, hindi yan papayag sa ganyan. Now, sabihin na natin, mas malala itong new model. Kung tayo po ay namumulitika lang, sasabihin natin, kita nyo, mga walang hiya kayo, kayong nagbenta ng soberenya dahil nagbigay kayo ng notification. Pero hindi po. Kasi ito isang pamamaraan para nga magkaroon ng kapayapaan habang hindi pa nare-resolba ang hidwaan. So hindi dapat dinidinayan, hindi dapat kinukutya. Ang problema, dinimonize kasi nila yung gentleman's agreement. Paano mo ngayon madidemonize ang gentleman's agreement na mas malala itong new model? So talaga nagkawindang-windang na ang posisyon ng gobyerno. At hindi nila akalain, pati transcript ilalabas. Kasi pikam-pika na ang China.
makikipagkasundo kayo para magkaroon ng mapayapang samahan, no? Habang hindi nare-resolba, ang tawag dyan, modus vivendi, tapos biglang hindi nyo aaminin na meron kayong ganyang kasunduan dahil namumulitik ka kayo sa bansang Pilipinas. Kaya tuloy linabas ang transcript. So ngayon, ito po ang banta. Ang sabi ni Anyo, ang sabi ni Gibo, walang katotohanan yan, at ang pumasok dyan sa kasunduan na yan, walang otoridad. Ikaw ay Vice Admiral Carlos. Parang pangalawang pinakamataas na yan, di ba? Dahil Admiral ang pinakamataas. Correct me if I'm wrong. Number 2, ang ranko niya parang Lieutenant General ata, di ba, sa Hukbong Sandatahan. Sasabihan mo yung Lieutenant General na nakipagkasundo at siyempre, hindi na nila kailangang aminin dahil nasa transcript na yan, ang kausap ay si Carlos. Sasabihan mo yung Lieutenant General na nakipagkasundo ka na walang otoridad? Ikaw ba maniniwala ka na yung ganung kataas na tao? 3-star yan Oo, 3-star. Papasok sa usapan na walang otoridad ng Presidente, ng Secretary of Foreign Affairs at ng National Security Council? Of course not. Kaya naman, dito sila natataranta. At nagkaroon ng command conference, pansinin nyo ha, ang command conference ang tinawag Army at Air Force. Hindi tinawag ang Navy. Bakit? Dahil itong si Rear Admiral Carlos kabahagi ng Navy. Di ba? So ano ngayon ang naging reaksyon ng Hukbong Sandatahan doon sa akusasyon ni Anyo at ni Gibo na walang authority kung sino man ang pumasok dyan at deepfake daw. Basahin natin ang statement ng kanyang mga mista. Abay, dahil dito sa statement na ito, hindi lang palang ordinaryong PMA itong si Carlos. Para pala itong pinsan ko na napadala sa West Point dahil pinipili nila yung pinakamagagaling at pinadadala sa Amerika. Hanggang ngayon pala, yung pinakamagagaling sa West Point, pinadadala sa Amerika. Either sa West Point or sa Naval Academy. Ito pa lang si Carlos, pinadala sa Naval Academy. Ibig sabihin, isa sa pinakamagaling na miyembro ng Batch 89 ng PMA na napili na padala sa Naval Academy, sa US Naval Academy. Anong sabi nila? We stand firmly with our Mista, Vice Admiral Alberto Carlos, a distinguished Filipino military officer of unwavering integrity, patriotism, and honorable service throughout the professional career. Translation, mga ulul, hindi para magsinungaling ang aming classmate na talagang naniniwala kami sa kanyang pagkatao. Huwag niyong gawing sinungaling ang aming classmate. Pinayagan niyong pumasok sa ganyang kasunduan dahil mabuti naman at marangal naman ang inyong intensyon para magkaroon ng kapayapaan. Bakit nyo ilalaglag ngayon? Dahil gusto nyo lang palabasin na demonyo si Duterte nung pumasok siya sa Gentleman's Agreement? Patuloy natin. We likewise agree with the statement of the Armed Forces of the Philippines that in light of recent developments and the need for diplomatic prudence, the importance of exercising caution in handling sensitive reports and refraining from disseminating unverified information cannot be overstated as it could potentially exacerbate tensions or mislead public opinion. Translation, Tariela, Malaya, tumahimik kayo dyan. Hindi nyo alam kung anong tunay na pangyayari, dakdak kayo ng dakdak. At kayo mga nakakaalam sa tunay na pangyayari, Secretary Gibo, Secretary Anyo, bakit kayo nagsisinungaling ngayon at pinalalabas nyo ang classmate namin na sinungaling? Tatuloy natin. In advocating for Vice Admiral Carlos, we emphasize his exemplary character as a graduate of U.S. Naval Academy and TOPS awardee that serve as a beacon of inspiration for all those who have had the privilege of serving alongside him. Translation. Mga ulol, hindi nyo masisira pagkatao ni Carlos. Hindi lang yan, taga U.S. Naval Academy, awardee pa yan ng TOPS. Ano ba yan TOPS? 10 Outstanding Pilipino ba yan? Yan po ay pagkakilala na hindi lang siya ordinaryong mandirigma. Isa sa pinakamagaling na mandirigma ng ating bansa at ngayon, ginagawa niyong sinungaling at irresponsable. Mahiya kayo. Finally, it is our firm belief that his dedication to duty, honor, and country exemplifies the highest standards of military service and leadership, reflecting the core principles of the Armed Forces of the Philippines. Siya po ay talagang personification kung anong dapat sa isang officer na hukbong sandatahan. Huwag niyong gawing sinungaling. Huwag niyong gawing nanlilin lang si Admiral Carlos. Ano nangyari?
Mula nang lumabas itong statement, nakakabingi ngayon ang katahimikan ni Secretary Guibo at ni Secretary Anyo. O ano ngayon? They called your bluff. Hindi pwedeng ilaglag si Carlos. Authorized si Carlos. At ang dapat yung aminin, itong agreement na ipinasok ni Carlos, nagkaroon nga ng tinatawag nung spokesperson Padilla ng AFP na flawless rotation nung Pebrero. Ipinasok itong gentleman's agreement ng Enero. Nung February, ang sabi ni spokesperson Padilla, flawless ang naging rotation nung buwan na yun. Pero matapos ang Pebrero, na-realize nyo, ay, kailangan natin i-demonize si Duterte. Kailangan nating sabihin, binenta ang soberenya ng Pilipinas sa pamamagitan ng gentleman's agreement. Kaya, ibinawi na naman yung new model. Ano nangyari? Nagkabombahan. Kasi nga, pag hindi sumunod sa kasunduan, edi babalik sa hidwaan. Ang kailangan po natin, yung mga pamamaraan na habang hindi pa nare-resolba with finality itong agawan ng teritoryo, magkaroon ng kapayapaan. Pero habang gagawin niyo pong demonyo ang pumasok sa kasunduan nito, at kami po'y naniniwala, ang sabi ng kanyang mga classmates, mga ulul, he is the best of the best. Hindi para yan magsinungaling. Huwag niyong sirain ang pagkatao niyan. At kapag ginawa nyo yan, suportado namin siya. O kita po, ang resulta, pinatawag lahat ng opisyalis ng Army at ng Air Force para sabihin, bantayan nyo yung Navy na yan. Nag-aalma sila. Ganyan pong pagbasa ng mga pangyayari sa ating lipunan. Running scared po sila dahil hindi nila akalain na aalma ang ating Navy dahil tinatawag na sinungaling at intermitido. Basically, kung siya'y pumasok na walang otoridad para pumasok dito sa kasunduan, hindi ba yun ang intermitido? Ay, hindi po sila papayag. They are professional soldiers. Pumasok sila dyan because they are duly authorized at ang kanilang mandato to manage the dispute habang hindi pa nare-resolve, magkaroon ng modus vivendi at ang resulta po ay new model. Kaya po new model yan, meron talagang pagbabago sa gentleman's agreement. Yung limitasyon na once a month, at saka isang vessel lang ang magde-deliver, isang vessel lang din ang magbabantay, at saka yung prior notification. Yan po yung mga bago dyan, kaya new model at hindi lang gentleman's agreement. So, gising! Nag-hysteria kayo na ito ay unauthorized, kasinungalingan, yung pala totoo, pero martap. Ngayon daw, iimbestigahan nila mga Chinese embassy officials. Ano ba naman kayo? Para namang hindi nyo alam sa international law, absolutely exempt from local jurisdiction ang mga diplomatic personnel. Hindi nyo sila pwede imbestigahan. Ano ba yan, DFA? Bakit kayo nagpapadala sa politika ng Malacanang? Parang hindi nyo alam ang international law nyo. Paano nyo imbestigahan ang mga embassy personnel? Ang mga diplomatic agents? Nahihibang ba kayo? At kapag kayo nag-expel, sabihin natin na-expel nila yung diplomat ng China, sa tingin nyo, hindi gaganti ang China? Sino ba mas may kailangan sa China? Ang Pilipinas o ang China? Mabubuhay ang China na wala tayo. Hindi tayo mabubuhay na wala ang China. Siya ang pinakamalaking trading partner natin. 30% ng lahat ng ating langis galing dyan. Yun lang ang pigil ng China. Sana tayo kukuha ng langis. Nagulat ako dyan dahil akala ko talaga Middle East ang galing ng ating mga langis. Yung pala, sa Middle East, pinaprocess yan sa China. Kaya ngayon, nagsasarado na yung mga processing ng mga lokal na kumpanya ng langis. So, gising-gising naman kayo. Ano ba kayo? Nakakahiya kayo sa international law. Kaya tayo pinagtatawanan sa buong daigdig. Sinong maniniwala sa daigdig na ito na ang 3-star general ay papasok sa isang kasunduan na walang otoridad? At saka yung mga pinagsasabi pa na ating mga gabinete. Masyado naman kayo sip-sip kay Presidente na nawalan na kayo ng integridad. Dahilan kaya umalma na ating hukbong sandatahan. Diba? Bukod sa mga gabinete attorney, ang nakakalungkot din, maging yung ilang mga mambabatas, nagsasabi na this is part of bullying tactics ng China, itong pagpapalabas nga, itong transcript, itong new model agreement. At ilan din nagsasabi, it's an act of desperation para lituhin yung taong bayan hinggil sa issue sa China. Bakit hindi nila pinagsalita si Carlos? Bakit hindi nila pinatatawag si Carlos? Baka pag iimbestigahan ang gentleman's agreement, dapat imbestigahan din ang new model.
Dahil kung pagbenta sa soberenya ang gentleman's agreement, lalo na ito. Pero hindi po yun eh. Ako na po magsasabi sa inyo, mga kababayan. Ang importante po, makamit natin ang kapayapaan habang wala pang solusyon sa agawan. So tama po na humanap tayo ng mga papamaraan. At yung pag-uusap po sa panig ni Carlos at ng mga Chino, patunay ng Pilipinas at ang China ay nag-uusap para magkaroon ng mapayapang solusyon sa ating mga hinaharap na paghamon. So hindi po masama yan. Kaya lang kasi nagkaroon sila ng desisyon na, sige, i-demonize natin si PRRD dahil dito kay Harry Roque na inilabas yung gentleman's agreement na secret. Anong secret yan? Natahala nga yan sa periodiko. At yan ay re-report mismo ni Delpin Lorenzana doon sa Committee on Appropriation ng House of Representatives. Nung ako'y kongresista pa at ang duda ko po, ako pa ang nagtanong. Hayaan niyo po, itatanong ko yan sa komite kung may transcript. Dahil ang duda ko po, ako pa nagtanong yan. Kaya yan, nakaukit sa aking isipan. At ako naman, di ko naman sinabi na pinasok yung gentleman's agreement na spokesperson ako. Hindi po. Ang sabi ko, nadatnan ko na yan. At kaya alam na alam ko, nandun ako sa hearing na yon. Alam niyo po, napakasipag ko nung ako'y kongresista. At ang paborito ko talaga, yung budget process. Yung iba na nahehelo sa budget process, ako talaga, gustong-gusto ko yung budget process na yan. Talagang lahat ina-attendan ko as Deputy Minority Floor Leader noon. No? Kaya swerteng-swerte si Manong Suarez sa akin dahil talagang miski wala siya, nandun tayo. Una-una tayo nagtatanong dahil ganyan yung parliamentary procedure ng minorya ang nagtatanong pagdating sa budget. No? Attorney, yung pulso ng ating mga kababayan, sinasabi nila dito, gusto nilang marinig si Vice Admiral Carlos na magpaliwanag hinggil nga dito sa new model agreement. Nananawagan ako, hindi nabali sa House dahil alam naman natin sunod-sunuran yan. Senator Amy Marcos, kayo po ang chairman ng Committee on Foreign Relations. Pwede ba ho, imbestigahan nyo na itong bagay na ito? Dahil importante rin po na malaman natin ang katotohanan kasi lumabas na eh. Nandyan na ang transcript. So wala na tayong executive privilege na tinatawag, nailabas na eh. So dapat lang malaman natin kung may authority ba talaga si Carlos o hindi at bakit pinasisinungalingan ni Secretary Gibo at ni Secretary Anyo. Alam nyo ba may isang Lieutenant General na nanawagan sa resignation ni Anyo at ni Gibo? Nakita nyo ba yon? Nalathala yan. Ito ha. Meron akong screenshot po eh. Pasensya na kayo ha. Ibang television kasi yan eh. Ibang television yung nag-broadcast niyan. Pero ang ipinakita ay ito. Lieutenant General Orlando De Leon, pinagre-resign ang kaklase niyang si Secretary Anyo N. Gibo. Lieutenant General din po yan, ha? Mantakin mo para sa isang Lieutenant General na pag manawagang mag-resign na dahil ginagawang sinungaling yung classmate nila na si Vice Admiral Carlos. Simula lang po ito ng nabubuong kulo sa hukbong sandatahan. Ang maganda naman po dito, kung magdidesisyon sila na umakto, may provision po talaga sa saligang batas na ang hukbong sandatahan ay protektor ng Pilipinong people, ng mga sambayan ng Pilipino. Kung itatanggi nila ang isang kasunduan na nagdulot na ng kapayapaan at naging dahilan para hindi mamatay ang kasundaluhan natin sa gera na wala naman tayong interes, hindi ba? Yung pagtalikod sa ganitong kasunduan na magdudulot ng kamatayan ng kasundaluhan ay isang bagay na po pwedeng paghimasukan kung ikaw ay protektor ng taong bayan. Wala po akong krimen na ginawa dyan, ha? Dahil hindi po akong gumawa ng saligang batas na nagtalaga sa hukbong sandatahan bilang protektor. Namumuo na po, kumukulo na po sa hukbong sandatahan. Kaya panic mode ang buong Malacanang ngayon. Nandyan ang new model na naging dahilan na magalit ang hukbong sandatahan sa kanila. Nako, damage control sila, pinatawag ang Air Force at saka ang Army. Alam mo, pag ginawa mo yun, lalong mabubuisit ang Navy. Dahil alam nilang pinagkakaisahan sila. O, pumutok ang drug issue ni Junior, otherwise known as Kuting. Ito pinapakita natin, attorney, yung pagpupulong. Yung pagpupulong, wala po dyan ang Navy. Bakit kaya? Di ba? Anong dahilan mo kaya ikaw ay magko-conference, command conference na hindi mo kasama ang Navy na nandun kasi? Kasi pag nagkaroon ng command conference, sisipot si Carlos. Sisipot itong Lieutenant General na kaklase ni Carlos na pinagbibitiw si Anyo at sa Gibo.
Di ba? At ano pa, nandyan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Nandyan yung nawawalang 20 pesos kada kilo ng bigas. Pag pinagsama-sama, pumunyo yan. Baka nga po, hindi magtagal sa pwesto ang Presidente Marcos Jr. At karapatan po yan ng taong bayan. Nagkaroon po ang desisyon ang Korte Suprema na kapag ang taong bayan ang nagdesisyon na sipain ng isang presidente, yan po illegal. Hindi po yan illegal.